So, ito po yung part 2 ng update, no? Dahil nga po na-overuse yung mga trabaho po, no, ng korte, ng mga regional trial court, na-overuse po talaga kasi ang nangyayari kung sino-sino na lang yung nagpa-file ng complaint. Tapos, siyempre, yung korte, mandated sila na umaksyon doon sa mga reklamo. So, since mandated sila na umaksyon doon sa mga reklamo, ang nangyayari po, tumatawag tayo sa 888 na yan, na hotline na yan, ng ano, para anuhin sila, obligahin sila na umaksyon dun sa reklamo. So, na-overuse po yun. Tapos, kapag umaksyon sila, malalaman nila na kalokohan lang pala yung ipinail na kaso sa isang tao, sa isang grupo, o kaya sa isang kumpanya. So, ngayon po ay mas pinaigting po nila yung proseso, no, sa pagpa-file ng kaso para maiwasan nga po yung overuse, no, ng pagsasampa ng kaso. Kapag po nalaman ng prosecutor, ng fiscal na yung i-file nating kaso ay kasinungalingan, tayo po ay nagsinungaling, maaari na po tayong balikan ng korte. Ibig sabihin, pwede po nila tayong kasuhan ng perjury. Okay, yun po ay malinaw na binanggit po sa amin ng fiscal kahapon. So, ayun po, no? Yun po yung malinaw. Kaya po, ngayon, pagdating po dun sa kaso na ipina-file natin against New Sitaw Corporation, tayo po na nandito sa grupong ito, kung sa tingin po ninyo, kung sa inyong paniniwala, no? Yung stand po ninyo talaga, ang mayroong pagkakasala, ang may pagkakamali at ang nang-scam sa atin ay New Sitaw Corporation, panindigan po ninyo yan. Okay? Panindigan po ninyo yan. Kailangan ninyong mapatunayan na ang sitaw talaga ang mayroong pagkakasala, mayroong pagkakamali. Dahil kung sa bandang huli po, nandun na po yung mga file natin, yung mga complaint natin, tapos nalaman nila, hindi pala, nagbago ka ng isip. O, di ba? Bigla kang bumaligtad. Inirereklamo mo na yung Securities and Exchange Commission. Yun po ang magpapahamak sa inyo. Okay? Kaya siguraduhin nyo na po kapag magpa-file po kayo ng complaint, kung ang inirereklamo po ninyo ay sitaw, sitaw po talaga yon. Pag-isipan nyo pong mabuti kung magpa-file kayo ng kaso. So sa mga nanonood po, no, na hindi po kasama sa class suit, ito po yung guidelines na pwede po ninyong gawin. Pumikit po kayo, pag-isipan po ninyo, intindihin po ninyo yung naging karanasan ninyo sa New Sitaw Corporation. Kapag naintindihan po ninyo yung karanasan po ninyo sa New Sitaw Corporation, makakapag-decide kayo sino kaya ang may kasalanan. Will it be the Securities and Exchange Commission or will it be the New Sitaw Corporation? Okay, so gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, saan ka bang bangko nag-deposit ng pera para maging seller? Ano po yung nakapangalan doon sa bangko na yan? Whether online man yan or bank transactions yung ginawa mong pagde-deposit bilang seller po ng sitaw, ano po yung nakapangalan? Okay? So, inuulit ko po, yung bangko po na kung saan ay nagde-deposit tayo ng pera, Union Bank, BDO, Swift, GCash, True Piso, ano po yung nakapangalan diyan? 'Di ba? New Sitaw Corporation. So ibig sabihin, yung pera po natin ay nasa New Sitaw Corporation. So technically speaking, nagpasok po tayo ng pera sa New Sitaw Corporation. Naglalabas po ng revocation order ang Securities and Exchange Commission. Okay? Dahil nga po napatunayan ng sinasabi ng SEC ay investment pala ang New Sitaw Corporation. Kabaligtaran doon sa kanilang
sinasabi sa SEC. So yung bagay na yan, umapila po yung sitaw. And then nagdesisyon na po yung SEC, kagaya nga po no, noong January 30 ba? Oo, 25 or 30 yata yun o 31. Nagdesisyon na po ang SEC at nireject po nila yung apela ng New Sitaw Corporation dahil kulang po sila sa ebidensya. Hindi po nila na-present ng maayos yung mga hinihingi po ng Securities and Exchange Commission. So therefore, naisipan na po na pagdesisyonan na ng Securities and Exchange Commission na idemanda ang New Sitaw Corporation. Few weeks ago or isang buwan higit na po, no, nakatanggap po ako ng email mula sa Securities and Exchange Commission at humihingi pa po sila sa akin ng mga karagdagang ebidensya na makapagpapatunay na ang sitaw ay scam. Okay. So sa mga nanonood po nito, ang video na to, pinapaalam ko lang po sa inyo na kahit po ang SEC ay na-scam din ng sitaw. Sa paanong paraan? Kung inyong matatandaan, nag-conduct po ako ng due diligence. Kinwestiyon ko po ang New Sitaw Corporation. Lahat po ng mga napansin kong bagay at hindi tama sa New Sitaw Corporation, ang ginawa po nila, tinama po nila. Diba? Sabi ko nga, hindi align yung Information Technology OPC doon sa ginagawa ninyo. Ano po ang ginawa ng sitaw? Nag-register po sila to become New Sitaw Corporation. Kasi sabi ko, yung Information Technology OPC, hindi naman e-commerce yun. Yun ay software development company. Samantalang ang ginagawa natin kako ay nagbebenta tayo ng mga sports wear. E-commerce po yung negosyo natin. Dropshipping po yung model ng negosyo natin. So, nung makausap ko po ang abogado ng sitaw na si Attorney Benjamin Magadia, sinabi niya sa akin na yun nga ang ginawa nila. Tinaman nila, binago nila yung registration ng kumpanya. So, from Information Technology OPC to become New Sitaw Corporation. So marami po tayong question. Tinignan din po natin yung opisina ng HR, ng legal team, ng kung sino-sinong opisina. Tinignan po natin yan. Okay? Pati yung registration sa LGU, sa barangay, sa DTI, sa mayor's permit, sa mayor's office. Lahat po yan tinignan natin. And then yung pinakang matindi, saan ka nakakita ng isang kumpanya na walang CEO. Kaya noong September 1, nagkaroon po sila ng CEO, no? At nag-hire po sila ng CEO sa na ang pangalan ay si Widiana Chen. After po ni Widiana Chen, isang linggo lamang po siyang lumabas at nakilala sa TV noong pong in-interview siya ni RJ Ledesma. Okay? So, ibig sabihin, lahat po ng ginagawa nila ay para maging makatotohanan, para itago po yung ginagawa po nilang panluloko sa maraming Pilipino, kasama na po dyan sa SEC. Niloko rin po nila ang SEC kasi lahat po ng mga piniresent nila sa SEC ay hindi po makatotohanan, hindi po tama. So, napaniwala rin po nila ang SEC dahil nga humingi sila ng nag-apply sila ng DTI, nag-apply sila ng BIR, kumuha sila ng business permit sa barangay, sa LGU, mayors, tapos sinubmit nila sa SEC yun, o niloko rin nila yung SEC. So therefore, na-scam din po ng sitaw ang SEC. So technically talaga, mayroong panloloko, mayroong fraud na ginagawa ang New Sitaw Corporation. Okay? So, yun po yung update po natin. Susunod po na pag-uusapan natin ay gaano ba katagal ang kaso na ito na ating ipinaglalaban.